So ngayon, eto na nga, mga kababayan. Speaking of Sara, speaking of Digong. Mga kababayan, bigo si Digong. Bakit? Anong bigo yan, Kent? Hindi, ganito yan sa madaling salita. Mga kababayan. Bigo po si Rodrigo Duterte na kunin ang kopya ng kanyang assessment doon sa doktor, yung pag-interview ng doktor sa kanya, yung pag-check up, bigo siyang kunin ang kopya. Kasi bakit, mga kababayan? Ganito po, pakita ko sa inyo ha. Meron kasing hiling ang kampo ni Bigo ngayon, mga kababayan, na kunin ang kopya, ito. Mga kababayan. Ito ha, Bigo. Ito. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay Pierre? Wait lang ha, mga kababayan. Bigo po, mga kababayan, na makuha ni Digong ang kopya. Ito. Tinanggihan sa Abante News ito ha, mga kababayan. Hala. Hala, ano yun? Ba't namatay? Natabunan ng... Ano? May iba kasi ang lumalabas dito sa cellphone. Ito, mga kababayan, hindi po namatay si Digong ha. Iba po yun. Na-disgrasya po na sasakyan yun. Ito po, mga kababayan, ang ano ngayon ng kampo ni Digong na tinanggihan ng International Criminal Court or ICC ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang kopya ng komunikasyon sa pagitan ng court registry at ng independent panel ng medical expert na nagsuri kung kaya niyang lumahok sa hearing. So bigo po, mga kababayan, na makuha ni Digong. Hindi po pinayagan ng ICC ang kampo ni Digong, mga kababayan. Ito po. Wait lang ha. Ba't ayaw lumabas naman kasi? Nakakabuisit naman kasi itong Facebook. Namimili ng pagpinindot mo. Hindi naman lumalabas. Sleeping Giant daw ito. Kaya pala. Ito po, mga kababayan. Ayaw talaga nila Basta ito lang, mga kababayan, no, hindi siya lumalabas. Ayaw niyang open yung ito na nga lang. Dito lang tayo. Bigo na makuha ng kampo ni Duterte ang kopya ng assessment niya sa medical. Ayan, ito na, mga kababayan. Ito sa news ngayon. Hindi ko malabas pero ang pagkakalam ko, mga kababayan, napanood na ninyo ito. Ayan, kampo ni Digong. Bigo na makuha ang medical or kopya ng kanyang assessment, no? At tinanggihan ito ng ICC. Kasi ganito, mga kababayan, at least shinare ko sa inyo, nakashare naman siguro to sa inyo lahat, at nabasa nyo na siguro sa post ng Abante, no? Abante News ba to? Abante Online. Abante News Online. Ayan. So, mga kababayan, ang nakalagay kasi dito ay tinanggihang magbigay ng kopya. Mga kababayan, ito lang para sa akin. Kaya po hindi siguro binigyan ng kopya ang kampo ni Digong kasi isa lang naman ang sasabihin nila dito. Maaari pwede nilang i-blackmail. At sasabihin nila, pero wala silang lusot dito eh. Di ba? Ito yung dapat yung sinabi ni Chavit. Di ba? Ito dapat yung sinabihan ni Chavit. Wala kang takas dito. Wala kang lusot dito eh. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kaya hindi sila binigyan ng kopya doon sa mga assessment ng mga medical doctors na nagsuri kay Digong. Kasi pag binigyan sila ng kopya doon, maghahanap sila ng butas. Hahanapan nila ng rason. 'Di ba?
Hahanapan nila ng butas, hahanapan nila ng rason na bakit ganito yung assessment mo. Bakit ganyan ang result? Pero mga kababayan, mabubutasan din sila. Kung halimbawa, binigyan sila ng kopya ng ICC, tapos hanapan nila ng butas yung assessment doon sa mga medical doctors na nagsuri kay Digong kung stand to fit, tawag doon, fit to stand trial ba siya? Kaya ba niyang humarap sa isang hearing? Mga kababayan, kung makakuha sila ng kopya, isa lang ang gagawin ni Koopman dyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi na makakakilala yan. Sabi ko nga sa inyo, makakalimutin na siya. Sabi ko nga sa inyo, di ba yan yung laging sinasabi ni Koopman? Pero mga kababayan, dyan po si Koopman nagkakamali. Kasi bakit? Yun pong mga anak ni Digong ang babasag sa kasinungalingan ni Koopman. Bakit? Katulad nito, pakita ko sa inyo ha, iparinig ko na lang. Alam nyo kaya mababasag ang mga reklamo ni Koopman kung sakali man na makatanggap sila ng kopya sa pag-assess kay Digong kung stand to fit trial or fit to stand trial si Digong. Kasi bakit? Sa mga testimonya ng mga anak ni Digong, okay si Digong. Malakas, kumakain, masaya, di ba? Dapat kasi mga kababayan, itong abogado ni Digong at yung mga anak ni Digong dapat mag-usap-usap sila na iwasan at bawasan ang pagyayaw-yaw sa social media kasi hindi makalaya ang tatay ninyo kung ang statement ng abogado na si Koopman at statement ng mga anak ay taliwas. Hindi nag-match. Bakit? Ang sabi ni Koopman, bigla na lang daw bumagsak kasi unconscious. Tapos ang sabi naman ng mga pamilya, okay naman siya kahit pumayat. Nakakausap namin, nagkwentuhan kami, at meron pa nga siyang advice para sa bayan. Opposite kasi. Yung statement ng abogado na si Koopman at statement ng mga anak. Kasi mga kababayan, pwede yung kunin ng mga abogado ng biktima at counter affidavit doon sa statement ni Koopman kaya hindi pinabura ng ICC kung ano man ang hiling ni Koopman para kay Digong. Kasi bakit? Ang kwento ng anak, he's okay. He's so thin and bone, but he's so jolly. Okay naman siya. According nga sa kanyang verbatim, sabi ni Kitty, verbatim, ang habit naman talaga ng tatay ko is manood ng TV, tulog, kain, okay naman siya. Tapos pagdating kay Koopman, unconscious, hindi makakilala, makalimutin. Saan ka maniniwala? Sa abogado o sa mga anak? Diba? Kaya mga kababayan, nagkandalitse-litse. Katulad nito, pakinggan ninyo. Natulog lang siya on morning, nandun niya book, hindi ko pa nibangon. Sulti sa security, so wala maka-lunch. Long hair na siya, naligo siya, pero wala niya i-appeal yung tiil. Wala na nagkawan. Natulog lang siya on morning, nandun niya book, hindi ko pa nibangon. Sulti sa security, so wala maka-lunch. Long hair na siya, naligo siya. Kaya tingnan ninyo, paano ngayon bigyan ng kopya ng assessment sa medical doctors na sumuri kay Digong ang kampo ni Digong kung mismo ang mga anak hinahayag na naligo siya pero hindi niya binasa yung paa niya kasi malamig, nag-i-snow kasi. 'Di ba? Iba ang statement ng anak, iba ang statement ng abogado. Kaya, wala, hindi nag-match. Kaya ilang interim release ni Digong, hindi naniniwala ang ICC. Sabi nga, kay ni Ed Ligaw, ang nagpapahamak kay Digong ay ang sarili niyang anak. Di ba? Pakita ko sa inyo. Ito, 3 interim release ni Digong. 3 interim, saglit lang, ni Digong tinabla
ng ICC. Kasi bakit? The appeals chamber notes that the Hindi tinanggap ng International Criminal Court Appeals Chamber ang tatlong grounds na inilatag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang apela na interim release. Ang unanimous na desisyong ito, pinal na at hindi na maaari pang iapela. Himayin natin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. other four documents. Tatlo ang grounds na tinukoy ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkwestiyon sa pagbasura ng pre-trial chamber 1 sa hinihinging interim release ni Duterte. Sa unang ground, nagkamali raw ang pre-trial chamber sa ginamit nitong basihan para sabihin kapag pinalaya si Duterte, magiging banta ito sa investigasyon at sa mga testigo at pati ng pagtakas nito. Ayan. Dahil itinuring nitong sapat na basihan kahit posibilidad lamang at hindi katiyakan na mangyayari ito. Pero sa unanimous decision ng appeals chamber, sinabi nitong tama ang pasya ng pre-trial chamber. May impluensya, network of support at financial na kakayahan si Duterte para takasan ang pananagutan sa ICC. The appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b of the statute and may be a reason for a trial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case specific. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Pangalawa, sabi ng defense, hindi raw dapat isinawalang bahala at sinabing hindi sapat ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. Ni hindi raw nito isinaalang-alang ang kakayahan ng host state na i-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. Pero sabi ng appeals chamber, hindi raw sapat ang mga dahilan ng defense team para bawasan ang sinasabing panganib sakaling bigyan ng interim release si Duterte na napatunayan ang kayang manakot ng mga biktima at testigo at impluensyahan ng investigasyon when discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may in principle be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties preferred in relation to a release to the state party concerned. Sa ikatlong ground, sinabi ng depensa na hindi raw isinaalang-alang ng pre-trial chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapalaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang medical condition. Sabi ng appeals chamber, hindi raw naipakita ng depensa na unreasonable ang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber considers that the pre-trial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Final na ang desisyon ng appeals chamber at hindi na maaari pang iapela. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok. Diba? Yun po yun ang dahilanan, mga kababayan, na hindi naniniwala ang ICC sa kung anumang pautot ni Digong. Kasi bakit? Yung anak niya kung ano-ano pinagsasabi kay Sara. Tapos, pangalawa, sa sobrang daming supporter na mga bobo at bastos sa labas ng dahig, doon nakikita ng ICC na baka si Digong pagpalabasin natin to, isang utos lang. Biruin nyo ha mga kababayan, nakakulong na lahat-lahat, ma-impluensya pa rin. Yan ang isipin ninyo mga kababayan. Ha? Nakakulong na lahat-lahat, may influence pa rin. Kasi mga utu-utu nga. Oh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kahit hindi po makakaintindi ng Bisaya itong mga taga-ICC, kahit hindi makaintindi ng Tagalog, mga abogado po yan. Tandaan ninyo kung sa paggamutan nga lang high-tech na ang Europa. Sa abogado pa kaya? 'Di ba?
Hindi ko maintindihan kung si Digong politician o artista. Diba? Hindi ko maintindihan. Ang pagkakaalam ko, since I was a child, until now, Rodrigo Duterte is a politician. He is not an artist. Diba? Pero bakit napakagaling niya magdrama? Diba? Bakit napakagaling niya magdrama? Oji Diaz, baka naman tinuruan mo yan. Sa bagay, nandyan si Philip Salvador, nandyan si, Ruben Padilla. Tsaka alam nyo si Digong, masamang damo yan. Matagal mamatay. Ganun yun, mga kababayan. Ikaw ba naman? Umiinom ka ng fentanyl. Talagang matagal-tagal, malakas-lakas ang amats. Di ba? Kaya, yun po yun mga kababayan, ng aking reaksyon. Yun po yung aking reaksyon patungkol dito. Bigo si Digong na makuha ang kopya ng kanyang medical assessment sa mga doktor na sumuri sa kanya. Kasi bakit? Kung bibigyan kasi ng ICC si Digong ng kopya sa medical assessment niya sa mga doktor na sumuri or nag-check up sa kanya, hahanapan nila ng butas yun. Pero kahit hahanapan nila ng butas yun, babaliktarin pa rin ng ICC kasi kung sabihin ni Koopman, unconscious yan, bumagsak yan nung nakaraan, hindi makakilala, hindi na niya maalala, maskin magsuot ng brief, or nagbi-brief pa ba? Maskin mag-toothbrush, hindi nakapag-toothbrush, pwede mong irason yun kasi matanda na. Pero, ang mga litanya kasi, mga testimonya or statement ng mga anak niya sa harap ng mga vlogger na pinagkakitaan sila, iba kasi sa statement ni Kaufman, ang statement ng mga anak. Ang sagot ni Kitty, okay naman siya. Puro lang siya kain, tulog, nood TV. Yan naman talagang habit ng matanda. Verbatim pa nga, di ba? May verbatim version pa siyang sinasabi. Tapos pagdating naman kay Sara, okay naman siya. Nag-usap naman kami patungkol sa politika. At nanawagan nga siya sa mga kasundaluhan na, please, save the Philippines. Di ba? Diyos ko naman, mga kababayan. Yun ang katotohanan doon. Kaya mga DDS, mga DDS, isa lang talaga ang masasabi ko. Tanga-tanga talaga kayo. Diba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. May nag-comment, 2026 na, bakla pa rin. 2026 na, si PBBM pa rin president, si Sara, nananatili pa rin bobo. 2026 na, si Digong hindi pa rin nakauwi. Diba, mga DDS, mga kababayan, 2026 na. Ang sabi nila, i-rewind ko lang I-rewind ko lang mga kababayan. Una, sabi nila, March 28, makakauwi daw. Kasi di ba inaristo, March 11. March 28, makakauwi daw. April 30, makauwi daw. May 30, makauwi daw. June 30, makauwi daw. July 30, makauwi daw. Nakailang nakailang uwi na yan. Nakailang uwi na. Wala pa rin nangyari. July, August, September, October, November, December, January na ngayon. Nasaan na? Nasaan na yung uwi? Buti pa yung karton. Nasa labas. Nilipad ng hangin. Nakakalipad ba? Si Digong. Si Bato, si Bongo, mag-reunion na. Di ba? Ito, nag-comment ang DDS. Abogado si BP at si PRRD, mataas ang pinag-aralan. Ikaw, akla, chismoso lang na vlogger. At least, hindi ako nakakulong. Abogada? Abogado? Asan siya ngayon?
Di ba? Aanhin mo yung abogado ka, piskal ka, presidente ka, mayor ka, kung nakulong ka lang din naman sa bandang huli. Alam nyo, ganito yan eh. Sa 10 magandang salita, nabura dahil nakulong. Wala akong pakialam kahit vlogger lang ako, hindi ako abogado. At least, asan yung abogado mo kung nakulong ka lang din naman? Useless. Sige, tanungin kita. Abogado si Digong. Magbigay ka na isang kaso na hinawakan niya at pinanalo niya. Sige nga. DDS na nag-comment dyan. Abogado si Digong. Magbigay ka na isang kaso na hinawakan ni Digong na ipanalo niya. Isa lang. Diba hindi nyo masagot? Diba? Hindi nyo masagot, no? Masakit. Huwag mo na ipagtanggol yan. Alam mo, bubong DDS na nasa comment section, huwag mo na ipagtanggol. Kasi, ang hirap ipagtanggol ni Digong na nakakulong. Kahit sino po. Once na nakakulong, ang ipagtanggol mo, nakakahiya. Hindi mo pwede sabihin nakakulong kasi kinidnap. Saan ka nakakita ng kinidnap na bibisita at napupuntahan? Saan ka nakakita na kinulong kasi sinadya? Putang ina, no, bobo lang. Diba? Hindi kailangan ng lawyer dito. Isa lang ang tatanungin ko. Kung kinulong dahil sinadya, ba't hindi nakalaya? Diba? Try ko daw tumakbo tanod. Naging iski chairman nga ako sa amin. Diyos ko naman. Diba? My God. Alam niyo, sa totoo lang, DDS, huwag ka na makipaglaban sa akin. Hindi ka mananalo sa akin. Kasi kahit pa kung ano man ang message mo dyan, bobo ka pa rin. Yeah? So yun lang, mga kababayan. 1 oras na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa lang ang masasabi ko. Wala kaming pakialam kung DDS ka kasi hanggang ngayon si Digong nakulong pa rin at si PBBM pa rin ang presidente at uuwi ang tatay ninyong nakakarton or nakagarapon. Bring his urn. Di ba? Yun po yun. Mga kababayan. Thank you so much. Ako, hindi ko naman tinanggi na bakla ako. Mas masakit yung itanggi mong wala kang kasalanan pero nakakulong eh. Di ba? Walang masama sa pagiging bakla. Ang masama doon yung sabihin mong walang kasalanan pero nakakulong at hindi makalaya-laya. Di ba? Yun ang masama. Yung papaniwalain mo, yung mga supporter mo na makalaya na siya. Lalabas na siya. Makakauwi na siya. Katapusan lagi ang sinasabi 30, 28 kay birthday. Nakailang 28 na. Nakailang 30 na. Hindi pa rin nakauwi. Nga. Alam nyo, ito lang mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Si Digong makauwi lang yan kapag patay na. Yun ang katotohanan. Alam nga naman, ikulong pa rin kahit namatay na. Malamang ipauwi na nila yan. Mangangamoy yan dun sa loob ng detention, uy. Makakauwi lang si Digong kung patay. Diba? Kaya, kung ako sa inyo mga DDS, itigil yun yung pagkasuporta ninyo, uy. Tsaka na kayo pagsuporta pag nauwi na siya dyan na nakagarapon at binijilan at dinasala na. Diba? Tsaka makauwi si Digong kung patay na. Yan ang totoo. Makakauwi man yung tatay niyo, namatay naman, walang kwenta. Sakit. Ang sakit nun, sa totoo lang. Makakauwi na si Tatay Digong. Kailan? Pag nakakabaong. Diba, Ma'am Bia Bing? Maraming salamat sa yung super sticker, Ma'am Bia Bing. Diba? Makakauwi na si Tatay Digong. Kailan? Pag nakakabaong.
Sa tingin niyo makauwi pa yan? Nakita niyo yung balita ngayon, 3 interim release tinabla. Hindi na pwedeng umapila pa. O di 30 years siya doon. Every request 10 years. O 3 yan. 10 years na 3, 30 years. Do you think si Digong aabot pa 2028? Aabot pa man siguro kung saksakan lagi ng oxygen yung butas ng puwet niya. Sabi nga ni Pulo ngayon, ang haba na daw ng buhok eh. Para na daw ermitanyo. Para na daw albularyo. Baka magugulat kayo dyan. Si Digong sa loob ng kulungan. Gaganon na abrakadabra. Gagalingin ko yung sakit mo. Pupunta yun sa kapwa silda niya. Gagalingin ko yan. Eto na. Tapos lalawayan niya. Giwa ganon. Lalawayan. Tapos yan, tutuan, tapos, abrakadabra pa, gagalingin ko yung sakit mo. Eto, gawin kitang bata. Pero yung nanggagamot, ang haba na ng buhok. Pero sa totoo lang lalakas yan si Digong. Papasukin nyo kasi si Alputera. Papasukin nyo si Alputera sa loob. Lalakas yan. Diba? Huwag na si Hanilit. Break na sila eh. Diba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat and bye-bye. See you tomorrow. Diba? Thank you. Bye-bye mga DDS. Asartalo. Iyak na lang kayo. Diba? Yung tatay ninyo uuwing nakagarapon. Diba? Sabi ni Ma'am Bia Beng, tuwang-tuwa talaga ako pag binanatan mo mga DDS. Kasi mga bobo sila, Ma'am Bia Beng. Biruin mo, ipagpilitan nila makauwi. Makauwi nga yan, magpatay na. Huwag na pagpilitan makauwi pa. Putang ina, Diyos ko naman. Ipagdasal nyo na lang na mamatay na si Digong para makauwi. Kasi bakit hanggat buhay si Digong, andyan lang yan sa loob, di na pauwiin yan. Ipagdasal nyo na lang na mamatay. Oh Lord, si Tatay Digong kunin mo ng kanyang hininga para makauwi na siya. Ganon. Kasi hanggat humihinga yan dyan, nakikita sa CCTV, no monitor ng ICC detention, hindi na pauwiin yan. Diba? At least DDS, di kumakain ng hotdog. Okay ng ina, kumakain nga kayo ng kamuting inuud. Utang ina DDS, hindi kumakain ng hotdog. Kumakain nga kayo ng kamuting bukbukin. Yung binubukbok, yung iba na amoy. Tigil-tigilan nyo nga ako mga DDS. Utang ina nyo, yung humba nga, pinag-agawan ninyo. Diba? Hindi daw kumakain ng hotdog. Yung humba nga, pinag-agawan ninyo. Utang ina nyo, akala nyo mo yung mga pera kayo. Kaya nga kayo doon pumunta sa bahay ni Digong, nagpagod na magbigil-bigil doon. Nung pinauwi ni Hanilit, nag-iyakan kasi walang makukuhang pera. Diba? Tigil-tigilan nyo nga ako. Hindi daw kumakain ng hotdog. Nagbibigil-bigil nga kayo doon sa bahay ni Digong. Pinalayas kayo ni Hanilit lahat, kaya ang iingay ninyo. Nagsiiyakan kayo kaya wala na kayo makubrang bigas. Yun lang mga kababayan. Diba? Ako napikon. Potangin na. Araw-araw natin itong ginawa. Napipikon. Kayo nga yung pikon na pikon sa akin. Nakakita lang kayo na puro ako ginto. So masakit yung mga mata ninyo. Walang mga ginto. Walang Mustang. Kasi mga bobo. Diba? Yun lang mga kababayan. Tapos meron pa kayong isang vlogger dyan na ako nga 400,000 hindi ako nakabili ng gold. Putang ina, pinalalaki mo ba naman? Paano ka makabili ng gold? Ako nga, ang dami-dami kong followers hindi naka-Mustang. Aba, kasalanan ko hindi ka nakabili ng Mustang. Kakabobo ka naman. Diba? Ako pasisihin niya. 400,000 daw followers niya, hindi siya nakabili ng Mustang. Samantalang akin, 22,000 lang daw. Tanga! Sa Facebook ka nag-base, hindi naman ako sa Facebook nagla-live. Diba? Tanga-tanga lang ako pasisihin, hindi siya nakabili ng Mustang. Aba, kasalanan mo yan kung bakla ka. Diba? Puro ka kasi panlalaki. Kung yung pinalalaki mo, inipon mo, edi sana ngayon, nakabili ka na ng Raptor. Nakabili ka na ngayon ng Tesla. Puro kasi panlalaki. Puro yabang. Ayan. Nga.
So yun lang mga kababayan. Maraming salamat!